Unang-una, hindi mo naman kagustuhan yon. Kagustuhan na nakatataas sa'yo. Nagkataong pulis ka na dapat sumunod sa utos. At siya naman ang inyong sinumpaan, obedience to the authority. Nagkataon nga lang nang ipinagagawa sa inyo masama. Yun ang hindi nyo na nabigyan ng diin, ng pansin. Pumatay. Susunod kayo kung maganda ang utos. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Magandang buhay. Ako'y talagang tuwan-tuwa sa nangyayari sa atin. Sa mga dumadating na mga tanong sa akin at buhat sa iba't ibang mga tao, salamat po. Pagkat hindi nyo natatanong at hindi nyo nalalaman na ito ay nagbibigay sigla sa aking katandaan ito. Ay mantak nyo ngayon, inyong pakinggan itong katanungan. Lolo Monsi, isa po akong pulis. O kita nyo? Na binabagabag ng konsyensya. Wala pong diretsahang umaamin sa aming mga kapulisan. At sino ba namang aamin? Okay. Na-involve ang karamihan sa amin sa EJK. Okay. Ang EJK ay extrajudicial killing. Walang tanong-tanong. Noong panahon ng nakaraang administrasyon, nangyari yun. Katuwiran po namin na kami napag-utusan lang ng mga nakatataas. At kasama na rin po yung reward money na siyang bumubulag at lalong nagpalakas ng aming loob na gawin niyang mga bagay na yan. Ako po'y Katoliko. Hindi na rin po matahimik ang budhi ko. Palagi ko rin pong napapanaginipan yung mga napatay naming mga drug users na nasa listahan ng aming mga target. Mapapatawad pa po kaya ako ng Panginoong Diyos? Brad, ka mag-alala. Kung gaano ka mang kasama, walang hanggan ang pagpapatawad ni God. Unang-una, hindi mo naman kagustuhan yon. Kagustuhan na nakatataas sa'yo. Nagkataong pulis ka na dapat sumunod sa utos. At siya naman ang inyong sinumpaan, obedience to the authority. Nagkataon nga lang nang ipinagagawa sa inyo masama. Yun ang hindi nyo na nabigyan ng diin, ng pansin. Pumatay. Susunod kayo kung maganda ang utos. Pero kung hindi naman, pwede kayong sumuway. Ang problema lang, kung susuway naman kayo, nasasaisip din ninyo siguro, ay baka naman matanggal ako sa pagkapulis ko. Paano naman ang pamilya mo? Talagang kayo po ay nasa malubhang kalalagayan. Hindi ko kayo masisisi. Huwag ko ninyong pahihirapan ang sarili. Kung nagawa ninyo yan, ang napakaganda po magsisi kayo at tuturuan ko kayo ng paraan. Meron ho tayong tinatawag na kumpisal sa simbahan. Hindi ho ito alam ng marami. Akala nila, pagka sila'y nakapagsisi, tama na. Hindi ho. Pupunta ka sa simbahan. Lalo na yung mga kasalanang malalaking yan, ang pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pangdurukot, lahat ng yan. Yan po'y malalaking kasalanan. Na ang simbahan lamang ang may kapangyarihang magpatawad. Yan ho'y binigay sa amin ng Panginoong Hesus matapos na siya ay mabuhay na mag-uli, napakita sa mga alagad, hiningahan ang mga alagad, sapagkat alam ni Jesus na magkakasala ang tao. Hiningahan sila at sinabi,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. At ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, meron hong paraan para kayo ay maibsan ng inyong dinadaladalang sa inyong konsensya. Humingi kayo ng tulong sa Diyos na kay biyayaan at tulungan, na magkaroon kayo ng lakas ng loob. Pwede pa rin kayong patulong sa inyong mga kasamahan na taga-simbahan na kayo dalhin kay Father, at kayo makapangumpisal. Kumpisal lang ho yan. Huwag ko kayong pupunta sa presinto at baka kayo ikulong. Kaganda ho, sa simbahan ho. At alam niyo ang mangyayari? Pagka kayo pumunta sa simbahan, kay Father, at ikinumpisan niyo lahat yan, ang Espiritu Santo, hindi ho si Father. Ang Espiritu Santo ho na pangako sa amin, ang siyang magpapatawad sa inyo at lilinisin ang lahat ninyong kasalanan na nagawa. Kaugnay nito. At kung may idadagdag pa kayong ibang kasalanan, idagdag na ninyo. Na sa tingin ninyo ay malubhat malala, idagdag na rin ninyo. Sapagkat makakaranas kayo, subukan nyo at mararanasan ninyo ang katahimikan ng inyong budhi, ang katahimikan ng inyong kaluluwa. Para kayong, kumbaga sa isang hindi nakakapaligo sa isang taon, ay naliguan. Makakaranas kayo ng kaginhawaan sa inyong hindi katawan, sa inyong damdamin at kalooban. Please, salamat po at kayo naging tapat sa inyong pagtatanong na ito. At ito po naman ang tapat ko rin iminumungkahi at sinasabi sa inyo. Wala ho kayong dapat ipag-alaala. Lahat hong iyo mapapatawad. Kaya ho ng simbahan na pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya ho ng simbahan na kayo patawarin. Lumapit lang po kayo. Gayon din po sabihin ninyo rin sa inyong mga kasamahang pulis kung ano man, kung ano pa man. Pulis hindi, na talagang nakagawa ng hindi maganda at talagang malaking kasalanan. Tungkulin ho natin ang mga umpisal. Kaya isa ho sa mga utos ng simbahan ay ang mga umpisal. Pagkat tayo nga po ay nagkakasala, huwag ho tayong mahiya. At huwag ho kayong mag-iisip na, si Father lang naman ito, ano ba ito, tao ba ito, papatawa. Opo, yan po ang simbahan. Ay bakit kayo nalapit sa amin pag magpapabinyag? Sino ba nagbibinyag? Si Father? Hindi ho. Si Jesus ho. Kami lang ho ang tinatawan. Sino ba ang nagmimisa? Sino ba? Sino ba ang nagko-consecrate para yung tinapay sa altar at yung alak ay maging katawan at dugo ni Kristo? Si Father ba? Hindi ho. Si Jesus ho. Yan ho'y 7 sakramento na iniwan ni Jesus para makatulong sa tao. At isa na ho diyan ang sakramento ng kumpisal. Maniwala kayo. Okay? Kaya, Brad, salamat sa iyong magandang tanong at naway makatulong ito sa iyo. Siya. Pagdadasal kita at God bless you.